Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay magdiriwang ng banal na misa at dito dala-dala ko ang inyong mga intensyon. Pumunta kayo dito sa iba't ibang laman ng inyong puso. Ang iba ay nagpapasalamat, ang may humihiling ng paggaling, at kung ano-ano pang hinihiling. Ang lahat na ito ay ating pagsasama-samahin at itong mga ito ay ipapaabot natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na pag-ibig ng Diyos, humingi tayo sa Kanya ng awa at patawad sa ating mga nagawang kasalanan. Iyuko natin ang ating ulo bilang simbolo ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating aminin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoon na ating Diyos. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging Birheng si Maria. Sa pagkatao, sa pag-ako ng iyong bugtong na anak, sa aming pagkatao, pagindapatin nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya ay setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo,
Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yoong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yoong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog ng Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Karunungan ang may kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami turuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesu Kristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Ezrom, at si Ezrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boz, at naging anak naman ni Boz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam, na ama ni Akaz, at si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid.
panahon noon ng pagkatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiyud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang saling lahi mula sa Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Ang 14 at 14 din mula sa pagkakatapon ng Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po uli sa inyong lahat at welcome po dito sa National Shrine of Padre Pio. Sa ikalawang misa ng ating paghahanda sa Pasko, ating natunghayan ang mahabang talaan or genealogy, mga angkan ni Jesus. Ito ay talagay kasali sa ating pagninilay bago magpasko dahil ito ay punong-puno ng aral para sa atin. Siguro para sa inyo ay boring kasi mga pangalan ito ng mga tao na hindi nyo talaga kilala. Pero bawat pangalan dito ng tao ay punong-puno ng kwento. Ito ay mahalaga na dahil ito ay magpapaliwanag sa atin upang maunawaan din natin ang ating angkan, ang ating pamilya. Gumagamit ang Panginoon ng mga tao katulad natin, bahihina, upang isakatuparan ang kanyang plano. Itong genealogy na ito ay nagpapakita sa atin at nagpapakilala na si Kristo ay yaong Mesiyas na itinakda, na siya ay sinabi na ng mga propeta na darating mula sa lahi ni Abraham. Tingnan natin ang ilang mga kwento dito ng mga tao, hindi lahat, ilan lamang pili. Dahil nais kong bigyan ng pansin ninyo kung papaano ginagamit ng Diyos ang bawat isa na katulad natin. Ito ay mga kwento na tinuhog, kwento ng tao na tinuhog ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang plano. Mga kwentong sunod-sunod. Ito ay nagsimula kay Abraham. Sino si Abraham? Si Abraham ay pinili ng Diyos upang maging ama ng lahat ng bansa. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, ikaw ay magiging ama ng napakaraming saling lahi. Nakakapagtaka dahil sa iisa lamang ang anak ni Abraham. Paano yung mangyayari? Ay sinubukan pa ng Panginoon si Abraham. Alam natin yung kwento na isasakripisyo ni Abraham, gagawa siya ng sakripisyo, at ang sakripisyong iyon ay si Isaac. Kanyang papatayin si Isaac.
dumating nung papatayin na niya ang kanyang anak, dumating ang anghel. Huwag mong itutuloy iyan. Abraham, nakita ng ating Panginoon kung gaano katapat sa kanya. Wow! Ikaw ay nakapasa sa pagsusulit. Ito ay pagsusulit ng pananampalataya. Tapos, di maganda ang simula ngayon, nakapasa si Abraham. Ang sumunod naman ay ang kanyang anak na si Isaac. Si Isaac ay nagkameron ng 2 anak, si Esau at saka si Jacob. Dito sa 2 ito ay may kwento ding nakapaloob na magbibigay din sa atin ng aral. Kasi noon sa katandaan na ni Isaac, nais niyang ibigay sa kanyang anak, isa sa kanyang anak, ang karapatan. Hindi pwedeng sa 2, isa lamang. Kay Esau niya ibibigay. Ay nalaman ito ng ina ni asawa ni Isaac. Gusto ng kanyang asawa na mapapunta kay Jacob. Kaya, dinaya ni Jacob ang kanyang kapatid. Sa tulong ng kanyang ina, may kakuntsaba pa. Dinaya. Ay hindi na makakita si Isaac. Kinakapakapa nga laang. Ang palatandaan niya, may balahibo si Esau. Ay di nilagyan din ng kanyang ina ng daming balahibo yung si Jacob. At instead na mapapunta kay kay Esau, yung karapatan na iyon, ay napapunta kay Jacob. Mandadaya. Pero bahagi pa rin ito ng kwento. Si Tamar naman, na asawa ni naging anak naman ni Huda kay Tamar. Si Tamar, sino ka si Tamar? Si Tamar ay nagkunwaring buntis para kay Huda, para siya ay matanggap sa pamilya. Pero hindi siya buntis. Ang sama, di po ba? Buntis daw siya, hindi naman. Isa pa ring kwento ng pandadaya. Pero bahagi pa rin ng kwento. Hindi nakasulat dito. Kaya kung hindi ninyo alam yung kwento ng mga tao dito, ay palalampasin nyo na nga lamang. Kaya kailangan sabihin ko ito sa inyo para malaman ninyo na ginagamit ng Diyos tayo, ang ating mga kasamahan, pati din mga makasalanan na katulad natin para matupad ang plano, ang pangako ng Diyos. Kayang gamitin ng Panginoon ang mga makasalanan. Si Rahab ay prostitute, pero kasama din si David. Ano gan laki na, di si David siya ang nag-utos na ipapatay si Uriah. Bakit? Dahil sa nagustuhan ni David, nagkaroon siya ng crush doon sa asawa ni Uriah. Ay nagkameron sila ng relasyon, nagkaanak. Grabe na yung mga kwento din Ganire ang mga marites sa Bible. Pero mga marites na papapag-isipin tayo. Hindi sa man tayo nakikialam, pero talagang inilagay sila din para papag-isipin sa inyo. Bago ka isinilang dito, meron ka ding genealogy, meron din kayong tayo na mga ninuno. At hindi perpekto yung mga ninuno na ginamit ng Diyos para tayo ay mapasilang din Yung iba na nakakalums ang kanilang sitwasyon ay anak sa pagkakasala. Pumapayag ba ang Diyos sa mga gayon? Dahil kasalanan ang kanilang mga magulang? Hindi
hindi mapipigilan ng kasalanan ang plano ng Diyos. At kadalasan pa, itong mga bunga ng mga dito gagamitin ng Diyos upang maipakita pa niya ang kanyang kagandahang loob. Hindi pwede, huwag nating aapihin ang mga ganito dahil sa merong kwento, hindi pa tapos ang kwento. Ang kwento mo ay napakahalaga, napakaganda. May susunod pa sa iyo, mga henerasyon. Ngayon ang ating panahon, this is our time, this is your time. Kung ano man ang nangyari sa ating pamilya na hindi maganda, naging bahagi yun ng kwento ng ating buhay at hindi nawawala ang Diyos. Ang Diyos ay kasama natin sa kwento ng ating paglalakbay dito. Kaya hindi dapat manghina ang ating kalooban. Ito ay isang napakagandang aral na matututunan natin dito sa genealogy na ito ng ating Panginoon. At ang pangalawang reflection ko dito ay dito ay may binanggit na 14, 3 beses yung sinabi yung 14. Sa makatuwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. Tapos 14 din mula kay David hanggang sa pagkatapon ng Israelita sa Babylonia. Tapos 14 din mula sa pagkakatapon Babylonia hanggang kay Kristo. Ano ang ibig sabihin nito? Talagang nakaplano, no? 14, 14, 14. Balance. Talagang pinag-isip, nasa plano yan ng Diyos, hindi nangyari na lamang. Pero bawat 14 na ito ay tumutukoy sa mga pangyayari sa kasaysayan ng bayan ng Israel. Ang unang 14 na taon ay tumutukoy sa pag-angat ng bayang Israel from Abraham hanggang kay Haring David. Pataas yan. Pataas. Pagarne. Yan. Pagkatapos, yung susunod na 14 naman ay yung pagbagsak ng bayang Israel. Bakit bumagsak ang bayang Israel? Iyan inong panahon from the time of King David pababa dahil sa nagkasala ang mga tao. Natuwa sila sa kanilang pag-ahon Sa katuwaan nila, nakalimutan nila si Yahweh na siyang dahilan ng kanilang nagligtas sa kanila. Ganon ay sila ay bumagsak sa kasalanan. Ano mang ginagawa natin sa buhay, pagka pinasukan niya ng kasalanan, in-entertain natin, tayo ay babagsak. Di yon, the rising and the fall of the people of Israel. May isa pang yung 14 pa hanggang sa pagdating ni Jesus. Ito, yung pagkalagpak nila, ito ay panahon naman ng pagbangon. Hindi hahayaan ng Panginoon na tayo ay bumagsak na lamang ng ganun na ganun. Ng ganun na lamang. At dito ko nakikita yung mensahe ng paghahanda natin sa Jubileo, Pilgrims of Hope. Ito ay pinili ni Pope Francis para sa ating lahat. Hope. Dito natin makikita sa pangatlong istasyon, yung tayo ay babangon. At makakabangon tayo dahil kay Jesus. Si Jesus ang magbibigay sa atin ng pag-asa. At dito ko nakikita na hindi pa huli ang magbago para sa ating lahat. Kay matanda, kay bata. May panahon tayong magbago. Marami yung mga aking naririnig na pananalita na punong-puno ng despair o yung kawalan ng pag-asa. Siguro inabanggit na rin, namutawi na rin ito sa inyong mga labi. Ay, hindi na yan magbabago. Gayaan na lamang yan. Wow! Halimbawa, ikaw ay sinabihan ng gayon ayaw sa iyo at laging paulit-ulit ang iyong
masamang gawain. Inis na sa iyo, hindi mo lamang alam. Pero sabi, hindi na yan magbabago, ganyan, pakisamahan mo na lang yan. Hindi na yan magbabago, ganyan na lamang. O kaya ay kapatid mo, magulang mo, anak mo, sino pa man, na ikaw isumusuko na, ako'y pagod na. Hindi na yan magbabago, gayaan na yan. Ito ay mga pananalita na punong-puno ng despair. Hindi ganon. Ang Pilgrims of Hope, tayo yon ay muli ibinabalik sa iyo. Alisin natin ito. Hindi ito makakatulong para tayo ay sumulong sa kaganapan ng pangako ng Diyos sa ating lahat na tayo kanyang ililigtas. Upang tuldukan itong aking reflection dito, naalaala ko si San Agustin. Si San Agustin ng Hippo ay salbahe. Buti na laang malakas ang pag-asa ni Santa Monica. Kakapagod dahil sa siya, noong panahon niya, siya ay kapusukan ng kanya, siya ay nakaanak. Tigas ang ulo kung ano-ano, barkada dito, barkada doon, inom dito, inom doon. Ay ang kanyang ina ay laging nagdadasal para sa kanyang anak. Kita nyo, yung dasal na sinasabi din ni Father Pio, pray, ay ginawa ni Santa Monica. Matagal yun ha. Panalangin niya na man lamang Panginoon siya ay magbalik sa iyo, maging siyang Katoliko, maging mabuting tao. Aba, dumating yung takdang panahon na natauhan si San Agustin. Tingnan ha, ganyan. Hindi pa huli ang lahat. There was time na nagising siya. Siya ay pumayag na siya ay pabinyag, naging Katoliko siya. Kodituwa ni Santa Monica. At hindi lamang, siya ay naging pari pa. Hindi lamang, siya ay naging obispo pa. Hindi lamang, siya ay naging santo pa. Hinigitan ng Diyos ang panalangin ni Santa Monica. Ito ay kwento ng pag-asa. May kanya-kanyang panon. Huwag tayong susuko. At sana hindi rin sukuan tayo ng ating mga kasamahan na nagdadasal na tayo din ay kasi lahat tayo ay we are all imperfect people. May mga naiinis sa atin. Pero kailan? Sa takdang panahon. Sa Diyos. Basta open lang ang ating sarili. Ganun ang pag-asa eh. May pag-asa sa ating lahat na mga nabubuhay pa. Ang wala lang pag-asa ay yung mga taong patay na. Habang tayo ay huminga, may pag-asa pa. At ituro natin, alisin din natin sa ating isipan yung hindi na yan magbabago. Mali. Hindi maganda na tayo ay nabubuhay na may ganitong maling prinsipyo, paniniwala. Patawarin mo ang iyong sarili natin, ang ating sarili sa pag-iisip ng mga ganito. Ito ay kawalan lamang ng pag-asa. Pilgrims of Hope, hindi pa huling magbago. Ulitin natin ito, sabihin natin sabay-sabay, hindi pa huling magbago. 1, 2, 3. Lakas-lakasin naman. Wow, ang sarap pakiramdaman. Mapakiramdaman iyang sinasabi ninyo. Ang sarap pakiramdaman. Dalhin ninyo yan sa panalangin. Lalo na kapag kayo inadidiscourage na, pagod na kayong sa inyong buhay, sa kasisilbi, sa mga taong kahirap pakisamaan. Huwag niyong susukuan ha. Huwag susukuan. Laging may pag-asa. Father, pagod ako. Magpahinga ka muna. Alam ng Diyos kung ano ang ating mga dinadala.
At dito, tuldok na ang aking pagninilay at nawa ay may napulot kayo sa inyong pagpunta din. Hindi naman lahat yung mga taga rin kayo dumayo pa din. May dala-dala kayong mensahe mula din kay Padre Pio na inyong ibabahagi sa mga tao na hindi nakapunta din. Una, pray, katulad ng kay Santa Monica. Hope, may pag-asa pa, and do not worry. Ang ganda na. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng Panginoon Diyos, puso'y linis. Kapuri-puri ka, O Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sapagkat sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, O Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alap na ito para maging iluming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahaing ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang ito, kami ay paging dapatin mong makasalo-salo sa pagkaing ibinigay mo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nabubuo ang langit at lupa, nagkadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawing mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y Kristo'y namatay, namatay, si Kristo'y Kristo'y nabuhay, nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilberto na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritong Banal, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tayo ay manalangin sa ating Amang nasa langit at gamitin natin ang panalangin na itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na Jesus sa aming piling, manaog sa lupa't kami ay aliwin. Puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong di magmamali. Jesus, halina, tanging pag-asa ka. Hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga. Ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Halina, Jesus, sa aming piling. Manaog sa lupa't kami ay
mapagalamin ng pag-ibig mong di magmamali. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala, taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Na Jesus sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay aliwin. Ang puso namin papagalabin ng pag-ibig mong di magmamali. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala, taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay aliwin. Ang puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong di magmamali. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala, taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo Tayo po ay huwag magsitayo. nang maantala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabi nawa ng iyong espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapilyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug, at calendar sa mga store outlets sa pambansang dambana. Na sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikatlo, mga kapiyo, sa diwa ng kagalakan para sa darating na Kapaskuhan, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Mangyari pong magabayan tayo ng mga ito na matutunghayan din natin sa ating Facebook page. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na magpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo
niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo tayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos.